Since I'm planning to go to other local places in the Philippines na rin. Hanap ng kainan. Matigas ng konti lang yung galas. So, based on my observation, napaka-diverse din naman ng mga tao dito sa may Hong Kong. So, may mga whites, may mga black, and then syempre may Asian din. So, nakakatuwa lang kasi in any other part ng Hong Kong, maraming ganon. So, hindi lang siya dun sa may tourist attractions. Kundi na rin dito sa mga different area, like yung mga nag-work talaga dito. Kasi talagang naka-office attire or suit din talaga sila. So, galing. Ayan. So, pakita ko yung sample ng Hong Kong. Hindi ko alam kung nasan na ako banda, pero ayun, lakad na ako ng lakad. And I really enjoy yung paglalakad kasi ang dami kong na-observe. And then, ang dami rin Filipino actually. Ayun. And nandito ako sa may International Finance Center sa 8 Finance Street. And then, nandito yung Henderson Land Group sa may right side ko, and then merong Ferris wheel sa loob. Puntahan natin. Ang taas ng building na to. Ang building na to is again Hong Kong Monetary Authority. Ayan, ganyan siya kataas. Ayan. So ganito yung parang medyo comfortable ako mag-vlog kasi walang mga tao masyado dumaraan. So kapag may mga tao, medyo napapastop lang ako ng konti. Patawid ako, pupuntahan ko yung Ferris wheel na yun. Ayan. Kita niya? So, ayun pala. Working ako as virtual assistant. And then, nag-leave lang ako for this week. So, gumamit ako ng PTO or yung paid time off. Syempre, para bayad pa rin. So, yun yung kagandahan kapag nag-work from home ka. Actually, even though hindi ka nga gumamit ng PTO, may enjoy mo pa rin somehow. Although after work mo, syempre kailangan mo magpahinga. Pero syempre, sinulit ko na rin, gumamit na rin ako ng PTO kasi syempre sa ibang bansa. Pero yun nga, as I mentioned, diba? Since I'm planning to go to other local places in the Philippines na rin. So, gusto kong mag-solo travel. So, baka doon, hindi na ako gagamit ng PTO kasi limited lang din naman yung PTO namin. And then, ayun yung kagandahan sa work from home. So, madadala mo yung work mo. I mean, kung saan mo man gusto pumunta, madadala mo yung work mo. So, ayun. So, kailangan mo lang din talagang planuhin. Like, ayun nga, kapag maglo-local travel. Kung maglo-local travel ako, medyo paplanuhin ko siya. And then, ibubuhos ko yung pagta-travel ko in that specific city or province pagdating sa weekends. Para mas masulit ko rin talaga siya. Ayan. Andun na yung Ferris wheel. So, assuring it ko mag-explain. Hindi talaga ako sanay parang nag-explain sa camera. Pero I need to engage sa mga viewers ko. Actually, ang ganda mag-vlog dito kasi hindi siya ganun karaming tao. So may mga part na talagang touristy talaga, sobrang daming tao. Medyo mahiya ka mag-vlog. Pero meron pa rin ako. So meron ditong bata. Ayan, nag-chill lang siya dito. Ayan. Naupo siya dyan. Tapos kung titignan nyo, ang ganda ng kulay ng tubig. Deep green siya or parang color green. So favorite color ko kasi yung green. So followed by color blue, ayan, orange. So ayun yung top 3 colors na favorite ko. Pero ayun, kung mapapansin nyo, madalas ako naka-green. Kasi parang ang ganda rin talaga, parang it indicates nature, ganun. Chill lang tayo dito sa may Central Hong Kong. Ayan. Abay, sana all. Going somewhere. Pala sa Hong Kong, very famous or yung parang mas ginagamit nila yung card na octopus kapag nagbabayad sila. Halos card na nga ginagamit dito, hindi na masyadong cash.
Ayan, nandito na sa may Ferris wheel. Pakita natin yung view. Ayan, Ferris wheel. Saya. Cutie. So, ayun. Another park ulit dito sa may Hong Kong. Sobrang nakaka-amaze and relaxing ng park na to. So, any park naman dito sa Hong Kong. Yung mga batang naglalaro, nagtitraining. Kala mo talaga nagtitraining pero naglalaro sila. So, feeling ko naman nag-improve na ako sa vlogging and then, syempre, ayun nga, hindi na ako masyadong nahihiya as compared kanina. Ang bilis na improvement no? Pero ayun, ang kagandahan talaga sa work from home na type ng trabaho, syempre, nakakagala ka kahit saan mo gusto. And then, nandito ako ngayon sa Hong Kong. So, hindi naman ako nag-work, no? So, gumamit ako ng PT or paid time leave. Kasi nga, sayang din naman, nandito na rin ako sa Hong Kong. Mas gusto ko siyang masulit. Pero, ayun nga, I'm planning to travel alone sa mga local destinations sa Philippines. And then, syempre, ayun, hindi na ako makagamit ng PTO kasi nga, limited lang din naman yung PTO namin in a year. So, na-excite ako kasi this year, mas gusto kong gumala ng gumala. So, syempre, part na din is mag-vlog. So, gusto ko rin mag-vlog para magkaroon ako ng remembrance. Ayun, sa mga places na napuntahan ko. In this part, sa park na to, hindi siya ganun karami yung tao. Kaya nakapag-vlog rin talaga ako na hindi nahihiya. Ayun. So, yung mga buildings din dito, ang gaganda talaga. So, nasa Central Hong Kong ako ngayon. Ayan. Super exciting. I hope na mas mag-improve pa yung vlogging ko kasi mahirap din naman magsalita ng napaka-random and di spontaneous sa mga sinasabi ko. So, baka by tomorrow, ayun, nag-check na ako ng mga vlogs na pinupuntahan din ng ibang tao. And of course, kahit naman na may mga vlog na rin naman yung ibang tao dito, syempre iba pa rin naman yung experience mo nang ikaw lang yung naka-experience din talaga. And natutuwa ako sa sarili ko. I'm so proud of myself. Kasi syempre nakapag-travel na rin. Akala ko hindi ko kaya. Pero ang dami mga bata din dito. Cute. Kasi talaga nag-aano sila. Ayan, may mga park din dito. Ayan, may mga bata. Lakad-lakad muna tayo. Naglalaro dyan sa park. Tingnan nyo dito. Meron ditong site directory. Hindi ko na siya i-emphasize. Grabe din, ang daming pwedeng puntahan dito sa Hong Kong. Tapos, hindi siya ganun ka-congested. Mga different, yung mga iba't ibang places na pwedeng puntahan. Like, maganda siya. Talagang nasabi ko na talagang attraction siya. Katulad nitong clock tower na to, ayan. So, ako lang mag-isa dito. So, halos wala talagang tao. Ayan, may mga konting tao, ayan. Pero yan lang. And then the rest, wala na, di ba? So, maraming area na parang katulad nito na talagang napaka-peaceful. Tsaka in fairness, kanina pa kasi ako naglalakad. Like, siguro nag-start ako ng 8 AM. Siyempre, kumain ng almusal, ng lunch. Pero hindi pa rin talaga ako napapagod. So, siguro dahil nag-hike ako like 3 days ago, tapos nag-beach pa ako. So, medyo na-condition yung katawan natin na masanay sa mga lakad-lakad.
So, hanap ng kainan. Ayan ang lighting. Matigas ng konti yung noodles. Nakakatawa lang dito. Yung first day ko sa Hong Kong, galing na ako dito. Central Hong Kong. Tapos, andun yung Ferris wheel. Ewan ko, pero na-enjoy ko talaga tumambay sa mga park. And may tao. Nahiya ako magsalita. Pero hindi naman niya ako maintindihan kasi Chinese to. Yun nga. Pay lang natin siya tumaan. Pero ayun nga, na-enjoy ko. Like my first time, magtambay-tambay sa mga park. Inabutan na ako ng gabi. So actually, mag-8 na. And then kanina pa ako dito. Wala, nag-phone na ako. Tapos, nanonood sa Netflix. Ang galing, ang ganda. Sobrang chill lang. Tapos may mga nagja-jogging dyan. Tapos yung view, ayan. Kung makita nyo yung mga buildings, ang ganda. Grabe. Very, tawag dun basta sobrang ganda. Hindi ko ma-explain para mesmerizing. Mesmerizing talaga. Pero ayan, tingnan nyo yung buildings. Ayan o, gaganda o. Ay, sana ganito rin sa Philippines. And then, mas marami at malapit sa bahay or para talaga makatambay. Pero wala. I mean, kailangan mo talaga mag-travel para makapunta ka sa mga park sa Philippines. Dito kasi, ang dami talagang parks. So, ito na yung one of my favorite activity. Magtambay sa mga park, mag-relax, mag-chill. Lalo na kapag hindi ganun masyadong maraming tao. Ang galing. Wala akong masabi. I'm just enjoying every moment here sa Hong Kong. And then what I really observed, ang daming mga buildings. And then pagpapasok ka talaga even sa mall, hindi siya ganun kadaming tao. I'm not sure. Pero ang dami kasing area na pwede mong puntahan. Although marami rin naman talaga mga tourists. Marami rin naman talaga mga turista. Pero sa dami ng mga establishment, obviously, parang hindi rin sila nafe-feel lahat. So, I'm just curious lang. So, paano kaya nag-survive yung mga businesses pangkalahatan or in general? So, may mga businesses na sobrang daming tao, meron din naman na mangilan-ngilan lang. Even nga yung Jollibee. Even yung Jollibee dito, parang hindi siya ganun katao. Unlike sa Philippines, 'di ba, talagang punong-puno ng tao kapag Jollibee. Ayun lang yung mga bagay na I am curious about. Tapos, 8 p.m. na. I'm trying to go to a night market. Oy, in fairness kasi ilang araw ba ako dito sa Hong Kong? Like, Monday to Friday. Ayan. And every day, naglalakad ako. 8 o'clock ng umaga up to 9 p.m. Ayan. Most of the time, naglalakad ako. Pero, syempre,
katulad ng sinabi ko kanina, ang hilig ko nga tumambay sa park. So, naupo rin naman ako, no, hindi naman buong araw naglalakad, pero ang haba-haba rin talaga ng nilalakad ko. Ayan. And I'm so happy about that. Kasi akala ko hindi ko kaya. Una, akala ko hindi ko kaya mag-travel mag-isa. Ayun. Pangalawa, akala ko hindi ko kaya maglakad ng maglakad. Dahil tapad nga ako maglakad eh. Lagi lang ako nasa bahay. Di ba?